pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay isang pangyayaring nagbabago sa napakaraming paniniwala at pananampalataya sa buong mundo. Hindi ligid sa atin na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay umabot ng napakaraming tao upang sumampalataya sa kanyang mga utos at mga aral sa buong mundo. Halos konti na lang sa buong mundo ang hindi nakakakilala sa kanya. Bagamat ang iba ay hindi naniniwala sa mga aral niya, ganun pa man, hindi may kakaila na ang kanyang mga tagasunod ang siyang may pinakamaraming bilang sa buong mundo na tinatawag na mga Kristiyano. At isa sa pinakakontrobersyal na usapin ay ang kaniyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Halina at ating tuklasin. This is the one I was talking about when I said, a man is coming after me, but he is greater than I am, because he existed before I was born. I did not know who he would be, but I came baptizing with water in order to make him known to the people of Israel. And John gave this testimony. I saw the Spirit come down like a dove from heaven and stay on him. I still did not know that he was the one, but God, who sent me to baptize with water, had said to me, you will see the Spirit come down and stay on a man. He is the one who baptizes with the Holy Spirit. I have seen it, and I tell you that he is the Son of God. Are you ready? Here goes. Thomas! It's Jesus! He is the Messiah. Peter. Peter! What are you doing? Don't be afraid. Come. Dito sa Mateo chapter 12 verse 38 hanggang 40, ganito ang sabi. Nang magkagayoy nagsisagot sa kaniya ang ilan sa mga eskriba at mga Pariseo na nangagsabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatian ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ganito ang sabi sa aklat ni Jonas, chapter 1, verse 17, At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay napasatian ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Ang mga salitang ito ay pinatutunayan din sa isang aklat ni Marcos,
chapter 10 verse 34, ang sabi, at siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin, at pagkaraan ng araw ay magbabangon siyang muli. Sa mga talata na nakasulat ay malinaw na sinasabi dito at ipinauunawa na ang Kristo ay namatay sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang tanong ngayon, paano natin mapapatunayan na tama ang bilang ng mga nasabi sa mga talata na ating binasa mula sa Biblia? Unahin natin kung anong oras ang pagkamatay ng Kristo. Marami ang hindi nakakaalam ng uri kung paano ang pagbibilang ng oras sa panahon ni Kristo. Ayon sa aking pagsasaliksik ay ganito. Ang unang pagsikat ng araw ay ang tinatawag ng mga Hudyo na unang oras. Sa panahon natin ngayon, ito ay nasa pagitan ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Kaya ang pagsikat ng araw ang siyang tinatawag ng mga Hudyo sa panahon ni Kristo ay ang unang oras. Ganito ang sabi ng Biblia sa Lucas chapter 23 verse 44 hanggang 46. At nang may oras na ika-6 na ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus na sumigaw na malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Dito malinaw na sinabi ng talata na namatay ang Kristo sa ika-9 na oras ng araw na yaon. Kung ang pagsikat ng araw ay nag-uumpisa ng alas 5 ng umaga, ayon sa ating makabagong orasan, ganito ang pagbibilang nito. Alas 5 ng umaga, sa Hudyo ito ay tinatawag na unang oras. Alas 6 ng umaga, sa Hudyo ay tinatawag itong ikalawang oras. Alas 7 ng umaga, ito ay tinatawag na pangatlong oras. Alas 8 ng umaga, ito ay tinatawag na ika-4 na oras. Alas 9 ng umaga, ito ay tinatawag na ika-5 oras. Alas 10 ng umaga, ito ay tinatawag na ika-6 na oras. Alas 11 ng umaga, ito ay tinatawag na ika-7 oras. Alas 12 ng hapon, ito ay tinatawag na ika-8 oras. At ang alauna ng hapon, ito ay tinatawag sa mga Hudyo na ika-9 na oras. Ano ang aking pruweba na tama ang kalkulasyong ito? At totoo, ito po ay inihula na mula sa lumang tipan na sa katanghaliang tapat ay magdidilim ang lupa. Ganito ang hula, sabi ni Propeta Amos sa Amos chapter 8 verse 9. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoong Diyos, na aking palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat at aking pagdidilimin ang lupa sa maliwanag na araw. He's the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Patungkol naman sa kung anong araw ba talaga namatay ang Kristo, base din sa Biblia. Dito sa aklat ni Lucas chapter 23 verse 50 hanggang 54. Sa 50, at narito ang isang lalaking nangangalanguse na isang kasangguni, isang lalaking mabuti at matuwid. 51, siya ay hindi umayon sa kanilang payo at gawa. Isang lalaking taga-Arimatea, bayan ng mga Hudyo, na naghihintay ng kaharian ng Diyos. Ito, ang taong ito ay naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Sa 53, at ito'y ibinawa niya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na dooy wala pang nalilibing. Sa 54, at nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Pansinin po natin maigi ang sinasabi sa verse 54 na ang sabi ay, at nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Kung napapansin ninyo ito, maliwanag na hindi pa ito ang eksaktong araw ng Sabat, dahil ito ay paghahanda pa lamang dahil nalalapit na ang Sabat. Ganoon din naman sa kabilang aklat ay mas malinaw itong ipinahihiwatig ng aklat ni Marcos. Sa Marcos chapter 15 verse 42 hanggang 43. Sa 42, at ng kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat. Sa 43, dumating susi na taga-Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Pansinin po nating maigi ang verse 42 na sinasabi, at ng kinahapunan, sapagkat looy paghahanda sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat. Kaya ang araw na namatay ang Kristo ay sa araw ng paghahanda para sa darating na Sabat. Ibig sabihin, hindi pa ito ang araw ng Sabat. Gaya ng sabi sa Marcos 15:42, sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat. Ang tanong dito ngayon, anong araw ang pagsisimula ng Sabat? Ayon sa Encyclopedia Britannica ay ganito: the Jewish Sabbath or Shabbat in Hebrew is observed every week beginning at sunset on Friday evening and ending after dark on Saturday evening. Ibig sabihin, Biyernes ng paglubog ng araw ang pag-uumpisa ng Sabat. Ngayon, ayon sa aklat ni Marcos chapter 15 verse 42, sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat. Ano po ang araw na ito? Kung ang Sabat nag-uumpisa ng Biyernes, paglubog ng araw, ibig sabihin ang araw na nauuna dito ay Huwebes or Thursday. Pinatutunayan din ito sa aklat ni Mateo. Sa Mateo chapter 27 verse 60 hanggang 62. Sa 60, ganito ang sabi, at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kaniyang hinukay sa bato. At ginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Sa 61, at nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nangakaupo sa tapat ng libingan. Sa 62, nang kinabukasan nga,
na siyang araw ng pagkatapos ng paghahanda ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at mga Pariseo. Pansinin ulit maigi ang verse 62. Nang kinabukasan nga na siyang araw ng pagtatapos ng paghahanda ay nangagkatipon kay Pilato ang mga saserdote at mga Pariseo. Kung napapansin ninyo ang salitang kinabukasan nga, ibig sabihin lumipas na ang magdamag na nakalibing ang Kristo. At ito ang araw ng pagtatapos ng paghahanda. Ibig sabihin, Biyernes po ito ng umaga. Kaya, ang konklusyon ko sa bidyong ito, ang oras at araw ng pagkamatay ni Kristo ay 1 p.m. on Thursday o Huwebes. At ang pagkabuhay naman niya ay maliwanag na madaling araw ng linggo. At kung bibilangin natin ito, ay pasok ito sa hula na 3 araw at 3 gabi. Maraming salamat sa panonood. God bless. God tells us that our sin stands as a barrier between us and Him. We sense that separation, that distance. That's what leads to religious practice.